Hi guys! Welcome back to our channel! So my name is Adelina. Ngayon po ang isishare ko sa inyo ay ito pong ating haworthia. So sa mga dati pong nanonood, makikita po ninyo yung itsura nito noon na maraming yelo. Pero ngayon po, iba ang itsura niya dahil iba yung pinaglagyan ko. So ito pong ang ating care tips ay para po sa mga beginners na nag-aalaga ng haworthia. So ito pong haworthiang ito ay iniregalo lang sa akin ni Hermes Sunaho nung birthday ko. Ilang taon na po ang nakakalipas. So ito po ay muntik-muntikan ng mamatay. Akala ko po hindi na talaga siya mabubuhay. Dahil po sa natira sa akin, yung pinakang gitna na lang. So bali parang ganito na lang ang natitira hanggang dito. So ngayon po lumaki siya. Hindi ko po akalain na mabubuhay ko pa ito. Panalangin ko sa Diyos na sana mabuhay siya. Kasi love na love ko talaga itong binigay sa akin ni Hermie. Ngayon, ang pinagkaiba niya dun sa dati, matataba po yung kanyang mga leaves. Malalapad kaysa doon sa dati. Kasi yung mga leaves noon parang ganito lang. Hanggang dito lang siya. Alin ba yung kita? O ito, parang hanggang dito lang po siya. Pero yung color po niya, marami siyang yellow. Kasi ang pinaglalagyan ko noon na pwesto, iba rin po. Kaya marami siyang yellow. Masyado pong naiinitan noon. Pero ngayon po, hanggang tanghali lang siya naiinitan. Noon, hanggang hapon po nainitan siya. Pero pangit din naman po ito kung sobrang init. Dahil sa mangungulubot po yung kanilang dahon kung nakalimutan natin siyang diligan at dry na yung kanyang soil. So, hindi ko pa po na-try na mag-propa ng leaves nito. Para sa akin, napakatagal pong mag-propa ng mga leaves nito. Hindi ko pa po natatry. So, saka ko na po itatry yan guys. So, sa mga bago po na nag-aalaga nito, madali lang po itong alagaan guys. Muntik na siyang mamatay. Nakita ko na lang po na nabulok na yung ilalim niya o na-overwater siguro dahil sa nung nakaraang taon po kasi halos 3 buwan na straight umuulan. Kaya siguro siya nagkaganon. Pero sa awa ng Diyos, ayan, nag-survive siya. Nalangin ako na sana mabuhay ko pa siya kahit kakapiraso na lang yung natitira sa kanya. So ang pag-alaga po nito guys, nung niripat ko po ito, may video po tayo dito sa YouTube na iniripat ko siya. So napaka-colorful po ng kulay niya. Makikita nyo sa ating playlist. Maraming yellow yung kulay niya dito. Niripat ko siya. Nung niripat ko, diniligan ko dahil po dry na dry ang kanyang soil nung time na itinanim ko ito. Sobra pong dry nung aking soil na pinagtaniman kaya dinilig ko siya. So, okay lang pong itanim ito ng medyo basa yung kanyang soil. Kailangan ilagay po ito sa shaded area. So, iba naman po yung pag-aalaga ko nito sa ating mga sakis. Pero ito po, pag bago pong tanim, nasa shaded area pero hindi full shaded area. Ibig ko pong sabihin, naaarawan din po siya o nasisikatan din po siya ng araw sa umaga. Basta po, laging meron siyang nasasagap na init kahit po 2 oras, mga ganyan po. Wag lang po yung walang-wala. Pwede po natin gawin yun sa ating mga house plant. Pero pag mga ibang plants na po, nagda-direct ako, ito, sa shaded area. Ayan, ito po, mula umaga, nainitan siya hanggang 12 to 1 p.m. So, ganun lang po yung nasasagap niyang init. Nung nakaraang taon, ang nasasagap niyang init hanggang 3:00. So, nabawasan lang po yung oras. Kaya yung color ng dahon niya, hindi siya masyadong yellow. Pero, mas lumaki po siya kaysa dun sa dati. Pero kung hindi ito muntik nang mamatay, baka malaking malaki na po siya. At makikita nyo po, meron siyang naging flowers. Eto So, tuyo na po yung naging bulaklak niya. I-attach ko po yung picture nito nung nagkaroon siya ng flowers. Ayan Pinicturean ko na lang po siya. Hindi ko siya nagawa ng video. Pero meron pong another na lumalabas na magiging flower niya. Maliit pa lang po. Eto. Ayan. Magiging flower po niya uli. Maraming beses na rin po ito nagkaroon ng flowers guys. Kasi nung nakaraang taon,
Hindi lang po isa, parang ganito, lumabas yung flowers niya nung na-matured na, nagkaroon uli ng bago. Tapos nung na-matured na rin yung ganito, may bago na naman po lumabas. Pero itong taon na to, ngayon lang po siya uli nagkaroon ng flowers. Itong 2024, ayan, ito lang siya. Tapos guys, pinapanalangin ko rin sa Diyos na magkaroon siya ng buto. So, medyo madilim na. So, kinuha ko na siya kaagad kaysa mawala siya. Baka bukas pumitik na lang siya o bumuka. Hindi ko lalo mapakinabangan. Pero ang ginawa ko guys, hindi ko lang alam kung makikita pa natin dito. Dito ko po siya nilagay yung buto. Ay, ayan. Dito ko po nilagay yung buto. Titingnan ko guys kung mabubuhay siya. Pero sobrang liit lang po ng kanyang buto. Ayan, hindi na mapansin pala. Ayan, basta dito ko po nilagay yung kanyang mga buto. So, dalawa po yung naging buto nitong ating haworthia. So, niligay ko lang siya dito kaysa kainin po ng ibon o kaya ng langgam. So, tinry ko lang ihulog siya dito. Tapos, dinidiligan ko na lang siya. So, tingnan na lang natin guys kung may lalabas dito o may tutubo dito na ganito. Pero bago ko pa lang po ginawa yun, mga 3 days na nang iniligay ko dito yung maliliit na buto niya. Kasi baka mamaya, pwede pong tangayin siya ng mga langgam sa sobrang liit niya. Pero tinakpan ko naman po dyan ng soil nung inilagay ko dito. Ang care tips ko po nitong ating haworthia na ito, meron siyang nasasagap na init ng araw o sikat ng araw para po lumabas yung kanyang variegated. Ayan, kasi kapag hindi po natin ito pinaarawan, ganito lang po yung lalabas. Pure green lang, wala tayong makikita na lumalabas na hindi katulad dito, ayan makikita natin. Pero nung nakaraang taon po, yellow po yung mga ganito niya, marami siyang yellow. At saka mababa lang siya dyan. Kaya kailangan po na iinitan din po sila kahit po hanggang tanghali, mula umaga, alas 7. Kasi alas 7 po ng umaga, nainitan na siya hanggang 12 to 1. O mga ganong oras po, nainitan sila. Tapos, ang potting mix ko dito is 70% na regular soil. Then, yung ating pamis, 30% lang po. Ganyan po yung aking mga ginagamit. Tapos, dinidiligan ko lang po ito. Hintayin ko din lang pong madry ito. Huwag din pong dilig ng dilig kasi kapag dilig po tayo ng dilig, yung kanilang mga ugat ay mabubulok. Kailangan hintayin po muna nating madry yung kanyang soil bago po tayo magdilig. Minsan, napapabayaan ko ito, nadidiligan ko siya is sobrang dry na, tapos nangungulubot na po yung dahon niya. So, ang gawin natin, didiligan lang po natin guys kapag ganun yung nangyari. Basta wag lang po nating didiligan na basang-basa pa siya, tapos didiligan na naman natin. Bubulok po ang ugat ni haworthia. Tapos, mabubulok din yung mga dahon. Ganun po yung nangyari dito sa kanya. Nabulok yung mga dahon niya dito sa ilalim, tapos yung ugat niya nabulok. So talagang wala na po akong pag-asa talaga noon nung nangyari yon. Dahil po talagang wala na pong natira sa kanya. Yung natira lang, ganito lang talaga, dalawang ganito, tapos yung nasa gitnang maliit, tapos wala pa siyang ugat kasi nabulok na po siya dahil sa dun sa ulan, na napakatagal na ulan talaga. Hindi ko siya naiayos na, ay naku, hindi pala siya pwede ng ganun. Kasi nung nakaraang taon po, halos 3 months po talaga yung ulan niya na nagtutuloy-tuloy. Hihinto lang mga 1 oras, tapos uulan na naman siya uli. May makulimlim, init ng kapiraso, uulan na naman po uli. Ganun po yung nangyari nung nakaraang taon. Ito naman po, sobrang init naman ang panahon natin ngayon. Medyo mataas na siya. Ang tingin ko nga po, mas malaki ito sa dati sa kanya. Bagong buhay naman siya, kaya yung paglabas ng kanya mga bagong ugat, mas gumanda dahil bago na siya. Ito po yung, yan, nakikita po ninyo yung nasa ilalim na yellow. Yan yung original na naiwan po sa kanya. Ayan o. Kita nyo po na may yellow. Yan. Yan na lang yung natitira sa kanya. Tapos yung ibabaw, itatry ko po na hanapin sa aking Facebook kung na-save ko yung picture nito. Nung nangyari po yan, pinicturean ko talaga sila para ma-update din po kayo kung anong nangyari dito. Kasi hindi ko na nagawa ng video
mga picture, pinicturean ko. Tapos, yun nga po, nawala yung aking cellphone. Pero, hahanapin ko sa aking mga sinave na picture kung napasama po yung mga picture nito. Dahil kinunan ko siya kung gaano siya kaliit, kung anong nangyari sa kanya. Yung itsura po talaga niya nandoon, guys. Sana po, meron akong na-save para makita ninyo yung itsura nito dati. Pero ngayon, natutuwa ako at nagpapasalamat sa Diyos dahil ganito yung nangyari sa kanya, nabuhay ko ulang ating haworthia kahit po naghihingalo na siya dati. O ayan, talagang nakakatuwa. Ang hinihintay ko na lang po, magkaroon ito ng pups o magkaroon siya ng anak dyan sa ilalim. Kaso wala po akong nakikitang lumalabas man lang na palatandaan na magkakaroon siya ng babies. Walang babies. Try natin yung kanyang buto na aking inilubog dyan sa ano. Kunting-kunti lang po yung aking pagkakalagay ng lupa. So, nilagay ko lang po dyan sa ibabaw o kaya nagkaykay ako ng konti na lupa. Nilagay ko dun yung buto tapos tinakpan ko siya ng lupa dahil may mga langgam pong lumalakad dito. Baka mamaya tangayin ng langgam. So, sana mapatubo natin siya. O, ito po, basa, kadidilig ko lang kagabi. Kagabi ako nagdilig, kaya hanggang ngayon, basa pa siya. So, matagal po siyang matuyo yung kanyang soil dahil medyo malaki yung pinaglipatan natin. Dati, nung original na binigay ito sa akin, maliit lang po yung kanyang pot. Tapos, nilipat ko po siya dun sa mahabang pot na may kasamang ibang haworthia. Namulaklak po siya doon. Medyo lumalaki na siya doon, nilipat ko naman po siya dito para lumaki. Ang nangyari nga po, yung nalunod siya nung matagal na ulan, kaya po ang nangyari, muntik na siyang mamatay. So, ayan talaga, nagpapasalamat po ako talaga sa Diyos dahil po talagang nabuhay siya. Ay, pero guys, nung nangyari yon, ang ginawa natin sa kanya, kaya natin siya nabuhay, so wala na po talagang natitira doon sa pinakailalim niya. Wala siyang ugat, as in malambot siya. Natira lang yung dahon na yun na pinakita ko sa inyong kulay dilaw. Yan. Yan, dalawang yan. Ayan, kita pa. Ito yung naiiwan sa kanya. Tapos may isa ditong pahaba. Ay, sana nawala na. Ayun, isa. Yan. Tapos may maliit siyang ganito. Yun ang natira sa kanya. So, ang ginawa ko, nung niligay ko siya dito, ipinatong ko lang yan dyan, guys. Nung pagkatanggal ko ng bulok, lahat ng mga dahon na nabulok, pinatong ko lang po siya dyan. Itinaob ko muna itong natitira para matuyo. Tapos nung na-air dry na siya, guys, ipinatong ko na siya sa lupa. Pero yung lupa po dry. Dry po yung lupa na to. So, pinatong ko siya dyan. Tapos, nung nakita ko na dry na ng gusto, yung pinakailalim. Pero, ang kulay po niya para talagang mamamatay kasi sobrang lambot po ng mga dahon niya. Tapos, iba na yung kulay niya. Parang nagbabrown na. So, ano lang, sa palaran lang po ako kung mabubuhay. Try ko lang kung mabuhay siya. Pero, ginawa ko talaga ganon. Near dry ko siya. Kahit ang kulay niya parang mamamatay na. So, pinatong ko lang po siya dyan sa ibabaw. Pero, doon lang po siya sa shaded area, pero naaarawan siya ng mga ilang oras. Sa umaga po hanggang tanghali, naiinitan siya, yun lang yung araw niya. Hinayaan ko lang po siya doon, hindi ko siya diniligan. Basta, hinayaan ko lang siya doon na nakapatong. Tapos nung nakikita ko na medyo lantang-lanta na talaga siya, kahit nakapatong siya sa lupa, parang mamamatay na po talaga dahil iba na yung color niya, tapos lambot na lambot ng dahon niya, nangungulubot na. Dinilig ko siya ng konti. Tapos, binayaan ko lang dito. Tapos, na-dry na naman yung soil. At ang tagal po nito makarecover, guys. Mga ilang buwan. Tapos, ulit-ulit lang yung ginagawa ko. Kapag na-dry yung soil, didiligan ko. Hanggang sa, nagkaroon na po siya ng uga. Tapos, tumibay na yung kanya mga dahon. Tumigas na. Ito na ngayon po yung kinalabasan ng ating haworthia. Mas lumapad yung dahon niya at mas lumaki. Kasi, katulad ng nabanggit ko kanina, mas maliliit yung dahon niya dito noon. Pero colorful siya, marami siyang yellow. Pero dadami rin itong yellow na to kung ililipat ko siya ng pwesto, kung ilalagay ko siya dun sa mas mainit. Dun sa hindi siya nalalagyan ng shade kapag hapon. Kasi ito, katulad ng binanggit ko, may shade siya sa hapon.
So noon, hindi rin tayo nagkaroon ng buto nito dahil sa inuunahan tayo ng ibon. So mabuti na lang po, hindi ako naunahan ng ibon, hindi siya nakita. Dahil ang ating garden ngayon is napapalibutan na ng net. Kaya hindi na sila makapasok dito sa ating garden. Noon, kinakaykay nila yung aking mga succulent, binubunot. Kasi naguhukay sila tapos doon sila parang naliligo sila sa lupa. Yun, kaya nasave po yung buto nito. Sana, ayun lang po, mapatubo natin yung buto. So, yun na lang po ang ating hihintayin kung mabubuhay ba yung mga buto na nilagay ko dito. So, kaya pag may tumutubo ditong damo, hindi ko binubunot kasi baka mamaya, yun na yung ating nilagay na buto ng haworthia. Ayan, kasi kapag tumutubo po yung halaman, katulad ng aking dragon fruit, nung tinanim ko siya, ibang itsura niya kapag tumubo siya. Para siyang para ding damo, yung na tumubo na dahon. Hindi mo makikita na dragon fruit agad ang itsura. So, iba. Kaya ito, kapag may tumubo ditong damo, hindi ko muna siya bubunutin kasi baka mamaya hindi damo yun. Baka mamaya haworthia yun. Hihintayin ko lang pong tumubo. So, ayan guys, ang ating care tips po. Ayan. Kailangan meron talaga siyang init at didiligan lang po kapag dry na yung soil. Huwag po natin siyang diligan ng diligan. Makita lang natin yung dry na yung soil niya. Ayun, pwede na. Kasi minsan po, dry na dito sa ibabaw. Pero pag tinusok po ninyo, basang-basa pa pala sa ilalim. Kaya wag po tayo magdidilig ng basta-basta kaagad. So, ayan po guys ang aking share sa pag-aalaga ng aking haworthia. So, guys, maraming pong salamat sa inyong panunood. Thank you for watching at kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa ating YouTube channel ay huwag po sana ninyong kalimutang mag-subscribe at pakihit po ng bell icon para po ma-notify po kayo kapag meron tayong bagong video. Ayan, maraming pong salamat uli guys sa inyong panonood. Ingat po kayong lahat. Bye!